show nila Christine and John. Ano nga ba ang panibagong nating talakay ngayon, Christine? Ngayon, talakayin natin ang isang mahalagang tema sa komunikasyon, ang pagsanib ng gramatika at retorika. Bago tayo magpatuloy, hayaan mo ipaliwanag namin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng gramatika at retorika at kung paano ito magkakaugay sa pagpapahayag ng damdamin. Mamaka, Christine, unahin natin ang gramatika. Ang gramatika ay ang sistema ng mga patakaran sa isang wika. Ito ang nagtuturo kung paano bumuo ng mga tamang pangungusap. Halimbawa, ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita, ang paggamit ng wastong pangalan, pandiwa, at mga panguri. Ang gramatika ay parang pundasyon ng wika. Kung ito ay hindi tama, magiging magulo at hindi malinaw ang ating mensahe. Oo nga, Jo. Kung wala ang gramatika, magiging mahirap intindihin ang ating mga sinasabi. Ngunit, may isa pang aspeto na hindi pwedeng kalimutan, at iyon ang mga retorika. Ang retorika ay ang sining na epektibong pagpapahayag. Ang layunin nito ay hindi lang magbigay ng informasyon, kundi magdulot ng epekto sa mga tagapakinig. Maaari itong magpahayag ng damdamin, magkayat, o magtulungan. Eksaktong punto. Ang retorika ay hindi lamang makakatuon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita, hindi sa kung paano natin ginagamit ang ating mga salita upang makuha ang atensyon, magpahayag ng ating opinyon, o makuha ang simpatya ng ating mga tagapakinig. Kasama sa retorika ang ethos, pathos, at logos na ginagamit upang maging mas mahusay at makapangyarihan ang ating mensahe. Kaya, sa ating sosyo ngayon, makikita natin kung paano pinagsasama ang gramatika at retorika upang magpahayag ng iba't ibang damdamin. Ang dalawang ito ay mas mahalagang papel sa ating komunikasyon. Ang gramatika ay nagsisigurado na ang ating mensahe ay malinaw at tama, habang ang retorika naman ay tumulong sa kung paano tayo magiging epektibo sa pagpapahayag ng damdamin at sa mga sumusunod na bahagi ng ating talk show, makikita natin kung paano ginagamit ang mga ekspresyong ito sa mga halimbawa ng pag-aanyaya o pag-iimita, paghinikayat, pagbababala, pananakot o pag-aalala, panimba at pangako, pagpapahayag at pagmumungkapi, at higit sa lahat ang pagsasang-ayon at pagsusuman. Tara, tayo ating simulan. Unahin natin ang pag-anyaya, pag-iimita at paghinikayat. Kasama natin si Jonah, isang leader ng kabataan. Jonah, maaari mo bang ibahagi ang mga halimbawa ng ekspresyon na nagamit mo sa pag-anyaya o pag-iimita at paghinikayat sa iba? Ibig sabihin ko na ang mga ekspresyong ito ay ginagamit kapag nais mong kayatin mo ang yayahan ng isang tao na sumama o makasali. Diba? Ngayon, magtungo naman tayo sa pagbabasa, pananakot o pag-aalala. Kasama natin si Gio, isang alagad na bata. Gio, ano ang mga halimbawa ng ekspresyon na ginagamit sa isang magbigay ng pananakot at pag-aalala? Magandang araw sa inyo. Kung ako ay magbibigay ng pananakot at pag-aalala,
ay ang mga expression ginagamit ko ay tulad ng garuda, mag-ingat kayo, tinatama, tingnan ang tinatahak, huwag kayong magkapansin at ang panghuli, pulutin sa tanggungan. Ito ang mga halimbawa ng pagbabala, pananakot at pag-aalala. Ang mga ito ay ginagamit upang paalalahanan ang iba tungkol sa So, wait, tapinig. Wait, forward. Magtulog tayo sa Forward. kanilupaan at pangako. Kasama din natin si ulit kasama natin si Jonah. Siya ay isang siya ang ating kinausap ko na nakakalaman. Jonah, ano ang halimbawa ng mga ekspresyong ginagamit mo sa pagpapahayag ng panunumpa at pangako? Ang mga ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng panunumpa at pangako ay ang mga ekspresyong sungkamay, pangako, saksi ang araw at ang buwan, at ang pagmuling ekspresyon ay ang tamaan ng kalusugan at ang inagawang sa loob. Ang mga ekspresyon ito ay panunumpa na nagpapakita ng matinding pangako. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagpapayo at pagmumukha. Kasama natin si Ginoong Bago, isang guro. Ginoong Bago, ano ang mga halimbawa ng mga ekspresyong ginagamit mo sa pagbibigay ng payo o mungkahi? Magandang araw. Ang mga halimbawa ng kusyo na ginagamit sa pagbibigay ng payo umukay ay wapo ikaw, man, wala, gitna, at sa higit sa lahat, ang magmong maliit ay Kaya, Ginoong Bago, ang ekspresyong tulad ng huwag mong maliitin ang iyong sarili ay isang magandang halimbawa ng pagpapayo. Pinapakita nito na nais mong itaas ang tiwala ng isang tao sa kanyang sarili. Para sa piling pahagi, natatalakay ang pagsang-ayon at pagsasaluhan. Kasama natin si Albert. Ano ang mga halimbawa ekspresyon na pagsang-ayon at pagsasaluhan, Albert? ang mga halimbawa ng ekspresyon na ginagamit sa pagsasayod at pagsasaluhan ay Maraming salamat sa inyong lahat. At dito na nagtatapos ang ating talakayan sa pagsalit ng gramatika at retorika at ang pagpapahayag ng ekspresyon o damdamin. Ulit, maraming salamat sa ating bisita na sina Jonah, Gio, Elgen at Bago sa kanilang kontribusyon at partisipasyon sa ating programa. Salamat din sa inyong lahat na nakikinig at naging bahagi. Huwag kalimutan, ang wika ay may kapangyarihan at gamitin Bukas ako. ito sa pagpapahayag ng ating damdamin at pananaw. Hanggang sa susunod na episode. Paalam.